Di ba sawa ka na sa 150cc at gusto mo mag-upgrade sa mga big bikes ni Kawasaki na naked bikes. Kaso ang problema, nalilito ka kung mag-Z500 ka ba o yung bagong 650. Kaso nabibitin ka pa rin, gusto mo na mag-Z900. Tapos bigla mo naalala, meron na palang Z1000 or Z1100 SE. Pero alam mo kasi, para hindi ka talaga nalilito, dapat aalamin mo talaga siya kung para saan mo siya gagamitin. Hindi lang dahil sa hinahanap mo yung the best bang for the future. Hindi yun. Kasi kung puro yan lang yung hahanapin mo doon, hindi ka masasatisfied sa motor na pipiliin mo. So kung mag-Z500 ka, ito yung motor na bagay sa'yo kung gusto mo mag-big bike na, kung gusto mong hindi ka kakabahan. Ideal na pang commute at pati na pang weekend ride. So, 2 combo na yan. Ito yung klase ng entry-level big bike na hinahanap ng mga galing sa mga underbone or sa mga small displacement na mga sport bike. At ang klase ng big bike na hindi ka mabibigatan sa traffic. So, it's a good choice para sa mga laging nasa EDSA, ng mga stop and go ng mga traffic. Kasi malaking bagay yung slim body profile niya para ipangsingit. Relaxed body position na hindi ka mapapagod kahit buong araw ka nasa seated driving. At yun nga, hindi siya intimidating ipansingit unlike ng mga sa mga Z900. Etong motor na to, walang problema yung height dito na kahit 5'3 ka up to 5'9. Kahit medyo shorter rider ka doon ay kaya mong i-flat foot tong motor na to, no problem yan. Kasi ang seat height lang naman nito is around 785mm which is malapit na sa seat height ng mga underbone. So sa madaling salita mga dudes, yung tinatarget ng motor na to is yung mga rider na ayaw muna ng sobrang lakas na motor, gusto ng pogi pero manageable tignan, at naghanap lang talaga ng big bike. And of course, what about the Kawasaki Z650 na which is very looks like family lang sa Z500. Actually, this bike is a sweet spot para sa mga experience ng mga rider na. Para dun sa mga naghahanap ng mas malakas na torque at gusto ng komportable pero naghahanap pa rin ng mabilis. Siyempre, of course, ang benefits nito as for the Z500, mas bagay to sa mga meron dyan madalas na mag-backride. Mahilig sa mga long ride, but of course, para sa mas effortless na pag-overtake. For height reference, bagay naman to sa mga 5'5 na mga height. Kasi ang seat height nito is medyo mas mataas lang ng konti dun sa Z500 which is 790mm. Hindi naman sobrang kataasan yan. Sakto lang kumpara dun sa much bigger big bikes. At kaya ako nasabi dude na sweet spot tong motor na to kasi sakto lang talaga siya para sa lahat. Hindi siya sobra para sa power, sa bigat, maintenance, at pati na intimidation pag ginagamit mo na yung kapasidad na kayang ibigay sa'yo ng makina nito. At impression ng ibang gumagamit sa motor na to is mas relax daw siya sa highway cruising kumpara sa Z500. Mas hindi rin hirap mag-overtake at hindi basta-bastang kinakapo sa expressway. So basically, this bike targets yung mga riders natin na mga matured na sa pagmumotor. Mga riders na ayaw ng sobrang aggressive, practical lang na may konting pagkaastig kasi mas maganda talaga yung forma nito kumpara sa Z500. Pero dude, what about the Kawasaki Z900 SE? Well, but of course, dude, ito naman yung motor na pang seryosong big bike na talaga. Para sa mga riders na naghahanap talaga ng screaming inline 4 with power at angas factor na hindi mo makikita sa ibang middleweight na mga big bikes. Which is why bakit ito yung isa sa mga pinaka best-selling big bikes ni Kawasaki dito sa Pilipinas. Kasi mapapansin ka talaga, may presensya eh. Ito yung big bike na madalas nyong nakikita sa mga influencer natin dyan. Mukha siyang mamahalin dude pero this bike is one of Kawasaki's affordable middleweight big bike na inline 4. Etong big bike naman na to dude, bagay to sa mga 5'7" na mga height. Kasi medyo may katasan na siya, around 810 to 830mm na. Pero sa mga shorter riders, pwede naman dude, pero magtitiptoe ka na dito. And if you ever chose this bike dude, masasarapan ka talaga dito, especially pag nasa open road ka na. Kaso yun nga, medyo hassle na siya pagdating na sa mga traffic. At ramdam mo din na umiinit siya pag nasa city driving ka. And if you're a total beginner dude, medyo may kabigatan talaga siya. Hindi siya beginner-friendly na big bike. Sa tingin ko, ang target market talaga ng motor nito is para dun sa mga hindi gustong mabitin sa motor nila. And of course, gusto ng inline 4 na may dating sa looks at pati na pantambayan. And lastly, the Kawasaki Z11 SE 2026. I know, dude, it looks like family kasi it's basically the same bike with an upgraded or updated engine. Ito yung klase ng big bike na if ever man na magkaroon ka, mapapasabi ka na lang na ayoko nang mag-upgrade pa ulit. Bagay to sa mga riders na syempre financially stable na. Para dun sa mga experienceado na sa pagmumotor at syempre gusto ng top of the line naked bike feel.
Dito sa Pilipinas, hindi practical bumili nito, pero emotionally purchase talaga tong motor na to. Hindi siya pang logical, hindi siya pang practical nga. Kasi dream bike talaga to ng karamihan. Ito yung big bike na nagpasikat talaga ng Kawasaki dito sa Pilipinas. Kasi ba naman, sa unang tingin mo pa lang naman nito ay makikilala mo na kung sino yung mga unang gumamit na mga influencer na nakilala natin gamit tong big bike na to. And about the seat height sa motor na to, kasya pa naman doon ang 5'7", pero tiptoe ka na talaga. So at least mga 5'8 pataas na. At kung shorter rider ka, kaya naman doon pero super tapy toe na. And since very influential nga tong motor na to, madami ako actually doon mga kakilala na nagsisimula pa lang mag big bike na eto na kaagad yung pinipili nila, which is very intimidating talaga siya. Hindi siya beginner friendly kasi nga sobrang bigat nito. Around 221 kilograms ba naman yung bigat. So, recommended talaga siya para sa mga riders natin dyan na sanay nang humawak ng mabigat na motor. So, if you ever chose this bike, dude, mararamdaman mo talaga yung timbang niya. Especially sa traffic, sa city driving, pero goods na goods siya sa open road. Mainit, mahal ang maintenance, mahal ang gulong, syempre, malaki na yan. And of course, matakaw sa gas. Pero pag nasa open highway ka na, dude, sobrang effortless ng overtaking. Yun bang parang hindi hirap yung makina, which is, kung nasa city urban riding ka lang, dude, hindi mo malalaro yung gearing niya. Pero ang sarap gamitin nito, dude, kasi napaka-planted niya kasi dahil nga sa bigat, specs niya at pati na sa performance ng mismong makina niya. So yun, bagay to dude sa mga riders natin dyan na naghahanap ng top of the line. Yung naghahanap ng seryosong motor na hindi pang beginner friendly at gusto ng torque na kahit konting piga mo lang makukuha mo kaagad.